Hi! 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 Hello everyone! Narito at marahil ay nasasabik na nga kayo na aking isahimpapawid ang isang napili naming kasaysayan ng pag-ibig. Padala ng ating masugid na taga-subaybay. Sige po, ating tunghayan ang kasaysayang padala ni Vina ng Salngan, Pasay City, Iloilo. Ganito niya nais na ilarawan ang kanyang natatanging kasaysayan. Dear Kuya Larry, ako po si Vina. Kasalukuyang nakatira sa Salngan, Pasay City, Iloilo at may 3 anak. Ako ay 35 taong gulang at solong nagtataguyod sa aking mga anak sa pamamagitan ng pamamasukan sa tubuhan dito sa aming lugar. Kung titingnan ng aking itsura, aakalaing ako ay matanda na sa aking edad. Dala na siguro ng hirap ng buhay. Kuya Larry, ako na yata ang pinakamalas na tao sa larangan ng pag-ibig. Paano ba naman ay 2 beses na akong nabigo sa aking love life. Mag-uumpisa ang aking kwento sa araw ng pagkakakilala sa aking unang naging karelasyon, ang ama ng aking panganay. Ilang taon man ang nagdaan, sariwa pa rin sa aking alaala ang nangyari sa aming dalawa. Tandang-tanda ko pa. Taong 2000 ako ay naging mananahi sa isang tahian sa Cubao, Quezon City. At upang makatipid sa pasahe, minabuti kong mag-stay-in sa tahian. Sa aking pagkaabala sa aking trabaho ay hindi na ako nakalalabas ng shop at nakukontento sa pagbabasa ng mga magasin at dyaryo. Dahil nga siguro sa aking pagkabagot sa aking paulit-ulit na ginagawa, ako ay naghanap ng ibang pagkakaabalahan. Hanggang sa nahilig akong makipagpalitan ng sulat sa mga naghahanap ng kaibigan sa dyaryo. Alam mo kasi kuya, tradisyonal pa rin ang kagaya ko. Mas natutuwa ako kapag nakakatanggap ng sulat at iniipon ko ang mga ito ng isa-isa. Nang makita ko ang pangalang Joe sa dyaryo, agad kong sinimulan ang pakikipagsulatan sa kanya. Isang kalalabas lamang na inmate si Joe na nasangkot sa kasong pagpatay na nang kinalaunay pinaliwanag niyang self-defense. Kuya Larry, mabait si Joe at magiliw sa pakikipagsulatan sa akin. Ang isang nakatawag ng aking pansin sa kanya ay ang magandang sulat kamay niya na paulit-ulit kong binabasa sa aking bakanting oras. Tumagal ng buwan hanggang umabot ng taon ang aming pagsusulatan na sa pakiwari ko ay lumalalim na ng husto. Dumating na ang araw na minabuti naming magkita ni Joe sa isa't isa. Sa unang meet-up lumabas ang aming pagtatangi ni Joe sa isa't isa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagbunga yun, Kuya Larry. Sa simula okay naman si Joe. Ramdam ko ang pagpapahalaga niya sa aming mag-iina. Pero habang nagluluwat, napansin kong mabilis uminit ang kanyang ulo. Madali rin siyang magselos. Kahit pa sa babae kong mga kaibigan, gusto niyang siya lamang ang rason ng aking kaligayahan. Bagay na napakahirap gawin. Pagkat
Palakaibigan ako, kuya. Gayunman sinubukan kong sundin ang nais niya para di kami mag-away na dalawa. Hindi rin naging ligtas ang aming pamilya sa mata ng mga mapaghusgang tao. Bakit raw ako nakikipagrelasyon sa preso at nagkaanak pa, gayong ang dami-dami namang lalaking nagkakainteres sa akin? Sa lahat ng mga mapanlait nilang sinasabi, nanatili ako sa tabi ng aking mister. Hindi ang kanyang nakaraan ang mahalaga, kundi ang ngayon nakasama ko siya. Totoo nga ang sinabi ng magulang ko na di lahat ng oras ay masaya ang mag-asawa. Darating talaga ang panahon na magkakaproblema ang inyong relasyon. Gaano man ito, sa iyong paningin ay perpekto. Masama ang kutob ko, Kuya Larry. Mukha kasing may iba na si Joe. Dumating ang araw na aking kinatatakutan, Kuya Larry. Natuklasan ko sa dating kakosa ni Joe na nakipagbalikan siya sa kanyang dating nobya. Kinausap ko si Joe ng masinsinan ukol doon at wala naman siyang kagatul-gatol na inamin ang kanilang relasyon. Kuya Larry, gaano ko ba kamahal si Joe ay nagpasya akong makipagkala sa kanya at hindi na muling bumalik pa sa Muntinlupa. Nagkataon humina ang gawa namin sa tahian at napagpasyahan kong lumipat na sa Rizal upang makapagsimula ulit sa piling ng aking anak. Kuya Larry, di ko na malayan ang paglipas ng panahon. Isinabsub ko ang aking sarili sa trabaho at nainganyo sa pakikipag-textmate. Minsan may nag-text sa akin at nagtanong kung pwede raw bang makipag-textmate sa akin. Nung una ay hindi ko alam ang kanyang pangalan sa dahilang paglilibang lang naman ang aking hanap ng mga panahong iyon. Ngunit napag-isip-isip kong tanungin na rin ito. Siya ay nagpakilala na si Lito. Di ko alam kung sinasadya ng panahon, pero isa rin siyang preso, kuya, na nagpakilalang kaibigan raw ni Joe. At nang malaman ko ito, inisip kong tumigil na sa pakipag-text kay Lito, pero di ito nangyari. Dahil naging magliliw sa akin si Lito at hindi naglaon, nagkita kaming dalawa. Matipuno ang katawan ni Lito at palabiro. Bati din niya ang kinasapitan ng relasyon namin ni Joe at tanggap na tanggap niya ang nangyari. Niligawan niya ako ng personal at bumigay muli ako sa lalaking nagpakita ng interes ng pagmamahal sa akin. Heto na, nagbunga ang aming relasyon ng isang anak. Hindi lang isa, kundi nadagdagan ng isa pa. Kaya naging dalawa. Naging maayos naman ang aming relasyon at bumilang ito ng 5 taon. At sa pangalawang pagkakataon, kuya, ay nakaramdam na naman ako ng kaba dahil tila panlalamig nitong si Lito. Nakadagdag pa rito ang aming madalas na pag-aaway. Ewan ko ba? May mali ba sa akin para muling maranasan ang ganitong damdamin? Kinumpronto ko si Lito at di naman niya itinanggi na may pinopormahan siyang ibang babae. Babaeng may kaya sa buhay. Pero sabi niya sa akin, pera lang talaga ang habol niya. Dahil ako raw ang tunay niyang mahal.
Nang minsan dumaan ako sa pinapasukang pabrika ni Lito, nagulantang na lamang ako nang wala na siya doon. Ayun, nag-resign na raw. Pero ang ikinasasama ng aking kalooban ay hindi niya man lang ibinigay ang lugar kung saan siya nagpunta. Sa tingin ko, tinuluyan niya ang babaeng mayaman. Yun na ang huli kong balita sa kanya, Kuya Larry. Sa kasalukuyan, solo kong pinalalaki ang aking mga anak at pinipilit na mairaos at maipagtagumpay ang aming pang-araw-araw na buhay. Kung sino-sino na rin ang aking mga nilalapitan para humingi ng tulong sa tuwing kami ay kinakapos ng pera. Masasabing 2 beses akong minala sa pag-ibig, kuya. Pero ayokong sabihing nagsisisi ako sa aking mga pinagdaanan. Marahil kuya, iyon talaga ang guhit ng aking kapalaran. Well, ako po ay lubos na nagtitiwala na naibigan ninyo ang kasaysayan ng pag-ibig. Padala sa atin ni Vina ng Salian, Pasay City, Iloilo. Aking ibinahagi sa inyo ang isa na namang makulay na kasaysayan ng pag-ibig at sana po ay naibigan ng lahat. Ang bawat isa ay maaaring may naiibang kwento ng pag-ibig. Alam kong sino man sa inyo, tiyak ko na may naitatago o may espesyal ding kwento ng pag-ibig ng nakaraan. Kayo po ay malugod naming inaanyayahan. Halika kayo at ibahagi rin sa palatuntunang ito ang bawat pitak ng sarili ninyong kwento. Natatanging kasaysayan na sadyang tumatak sa inyong isip, puso at damdamin. Ito po naman ang inyong lingkod, tagapaghatid ng kwento tungkol sa pag-ibig, ang inyong Kuya Larry. Maraming salamat po.